Oy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Oy, may umamin dito ka-coffee. Itong Ungab, kilala nyo ka-coffee? Si Ungab, siya yung nagpalabas niyan eh. Siya yung gumawa ng mga malisyosong akusasyon patungkol po sa GAA, which is ang problematic by cameral report, pero kinikusyon niya yung GAA. So umamin din siya. Gusto niya ibalik yung budget ng 2024. Eh tiba-tiba na naman sila dyan. Ang Office of the Vice President, tiba-tiba kasi maraming pera eh. Prinangka siya ka-coffee, itong si Ungab. Tinanong siya ni Pinky Web, paano yan sir? May confidential funds eh. Doon kay Inday Sara Duterte noong 2024. Eh di babalik ulit yan kasi reenacted budget eh. Yan ang gusto nila mangyari eh. Ibig sabihin ng reenacted budget, yung budget ng 2024, yun pa rin yung gawin na budget ng 2025. Alam mo yung sagot ni Ungab? Huwag daw ilihis yung issue. Eh sana sagutin niya ng tama. Di ba? Kung matibay talaga yung argumento mo, edi sagutin mo kung ano talaga yung totoo. Bakit hindi mo siya sinagot ng tama? Diba? May iniiwasan kayo dyan. Sige, basahin natin ka-coffee itong headline mula ito sa politico.com, no? Ayan, may reenacted budget naman. Kapal talaga ng mga taong ito, oo. Umaasa sa reenacted budget. Ungab refutes government shutdown claims if 2025 GAA is invalidated. Diba? Lumabas din ang totoong kulay. Bakit talaga sinisilip nila itong 2025? Kasi mababa yung pera nila. Ang OVP 700 plus million lang as compared to 2024 2 billion. Kung babalik yung 2024 meron sila 2 billion dyan. Talaga nga naman oo. In an interview on Billionaire News Channel's Agenda Primetime News, Ungab explained that under the 1987 Constitution, if there is no approved GAA, the government will use the national budget of the previous year. Malinaw na mayroong approved GAA. Ang ginagawa nito nila Ungab, isama mo na si Vic Rodriguez kasi sila yung nag-file niyan pumunta ng Korte Suprema. Gumagawa ng mga issue. Walang approved budget. Yan ang pinapalabas nila, walang approved budget. Yan yung pinirmahan ng Presidente noong December. Ano yung GAA 2025? Yung General Appropriations Act 2025. Hindi ba approved budget yan? Magkakaroon ka lang ng reenacted kapag wala ka na aprubahan. Halimbawa, hindi na pirmahan ng Presidente yung GAA before the end of December 2024. Hindi ang gagamitin natin budget yung 2024. Sorry, before the end of 2024. Ibig sabihin that is for 2025. Ibig sabihin ang gagamitin natin budget for 2025 ay yung naaprubahan noong 2024. Eh meron eh. Pinirmahan ng Presidente, may ceremonial event pa nga eh. Nilagdaan ng Presidente yung budget natin for 2025. Tapos ano itong pinapalabas na naman na narrative na naman dito ni Ungab? Na pag wala daw approved budget, babalik tayo sa 2025, reenacted budget ang labas. Ayusin yung invento nyo, kaya yung mga tao nalilito tuloy eh. Kasi binibigyan ninyo ng false hopes, binibigyan ninyo ng mga mali-maling information. Fake news yan. Malinformation, misinformation, disinformation. Kaya nagagalit ang tao sa gobyerno, nagagalit ang tao kay PBBM. Dahil syempre, mali-mali yung impormasyon na binibigay ninyo eh. Sabi niya, ito, nagja-justify pa siya. Hindi mapaparalisa ang gobyerno because in the absence of a budget, mag-re-reenact yung previous year's budget. So, nasa konstitusyon yan, Ungab stress. Malinaw. Kapag walang approve, ang problema, mayroong approve. So, yung pangarap ninyong reenacted budget, impossible, it will never happen. Dahil meron na tayong approved eh. Itigil nyo na yung ambition ninyo na ibalik yung confidential funds ni Inday na magkaroon ulit ng 2 billion si Sara Duterte under the Office of the Vice President dahil may approved budget sa 2025 at sinugi nga yan eh. Tinanggal nga yung confidential funds ni Inday dahil problematic. Ayan, umaamin si Ungab, nahuhuli din sila sa sarili nilang bibig dyan. Unlike sa Estados Unidos, sa kanila doon isang nangyayari kapag walang maipasang budget, nagsha-shutdown sila. Sa atin, under the Constitution, that previous year's budget will be reenacted. Sabi ni Ungab. Correct, totoo naman yan. Sa US, magsha-shutdown sila. Pero sa atin, meron eh, approved eh. If ever, hindi mapirmahan ng Presidente before 2024, yun yan, yung sinasabi natin kanina, na yung budget na ginamit noong 2024, yun din ang gagamitin for 2025. Eh hindi nga pwede yun dahil meron tayong approved. When asked by program host, ito na, si Pinky Web, prinangka siya dyan eh. Sabi ni Pinky Web, there are claims that the move to invalidate the 2025 was a bid to reinstate the confidential funds of Vice President Sara Duterte. O yung prinangka na siya. Ang efforts ninyo, actually, totoo naman talaga eh. Bakit nagkakanda o gagayan sila Vic Rodriguez, sila Ungab,
ang kampo ng mga digong ng mga Duterte, bakit nagkakanda o gaga sila na questionin ang constitutionality ng GAA 2025 o kahit yung BICAM report? Hindi raw po constitutional o hindi raw po alinsunod sa saligang batas itong 2025 budget. Ang batayan nila yung BICAM report. Paano mo madideclare na unconstitutional yung BICAM report? Hindi naman batas yan. Malinaw na malinaw, kahit wala kayong matibay na argumento, ipipilit nyo pa rin yan. Bakit? Kasi nangangarap kayo na ma-reenact ang budget noong 2024. Ito namang si Vic Rodriguez, syempre sasakay. Kasi kailangan niya ng kailangan niya mapag-usapan siya Kailangan gumawa ng balita para magte-trending siya. Kasi kulay lang siya sa survey, pangilan siya sa recent survey ng SWS, pang-anim. Wala siyang habol dyan. Ay nako, politika ka-coffee, politika. Nakalulungkot lang kasi naapektuhan yung bansa natin sa totoo lang. Itong mga nangyayari na ito, itong argumento sa pagitan ng kampo ng mga Duterte, kampo ng administrasyon, actually nakaka-apekto sa ekonomiya. Tingnan mo yung recent results ng GDP. 5.6%, mababa yan sa target natin na 6%. Not bad naman, maganda rin naman yung 5.6% na GDP growth, no? Pero yun, ang target natin ay 6%. Nakaka-apekto dito. Ito naman natin pwede i-deny Ito mga nangyayari na ito, walang epekto. Meron at merong epekto pa rin pong naidudulot yan. Kaya nga, ating panawagan dyan, yung administrasyon, tulungan naman sana nitong kampo nila digong. Diba? Pwede pa kayo magbago, mayroon pa tayong 3 years. I-try ninyo, tumulong naman kayo. Hindi kayo yung sira ng sira, bira kayo ng bira, gusto nyo pabagsakin ng gobyerno. Kawawa din ng Pilipinas maawa na kayo sa Pilipinas. Hindi nyo panahon Let the president lead. Siya yung hinalal ng 31 million Filipinos. Hayaan natin siyang mamuno. Diba? Diba kasi itong mga to makasarili itong mga to sa totoo lang Hindi naka-move on sa power Gusto sila pa rin ang humawak Tapos na si Digong When asked by program host Pinky Webb about the claims that the move to invalidate the 2025 was a bid to reinstate the confidential funds of Vice President Sara Duterte, ito po yung sagot ni Ungab. Kasi kung ikaw, matibay yung argumento mo, sasagutin mo yan directly. Pero hindi niya sinagot directly. Alam mo sagot niya, and I quote, "They should not divert the question because the main question here is the blank items in the BICAM report. Dapat yun ang sagot." Hindi rin malinaw yung inyong argumento. Kasi kung may matibay kayo sagot doon, sagutin ninyo yung tanong ng media. Sagutin ninyo yung tanong ni Pinky Webb. Isa pa, bakit ang kine-question ninyo BICAM report? Bakit si PBBM ang respondent ninyo doon sa inyong reklamo sa Korte Suprema? Diba? Sino ba gumawa ng BICAM report? Di ang Congress, yung mga miyembro ng Senado at miyembro ng House of Representatives. So dapat, ang kine-questionin ninyo at ang respondent ninyo sila. Yes, sila, nandoon sila, parte sila ng respondents ang BICAM. Pero bakit isasama niyo pa yung presidente doon sa reklamo niyo sa Korte Suprema? Anong kinalaman niya? Bakit isa siya doon sa respondent? Sa reklamo ninyo? Hindi halata kayo, namumulitika kayo, gusto nyo palabasin na si PBBM ang may kasalanan yan. Kayo yan. Tapos hindi masagot. Malinaw na malinaw kasi, pag 2024, tiba-tiba na naman sila. Baka magamit pa nila yan sa kampanya nila. Earlier, La Union Representative Paulo Ortega the Fifth said that a reenacted budget would mean that Duterte will have a 2 billion budget, which is higher compared to 733 million budget allocated to the office of the Vice President under the 2025 GAA. Yun, sa pool. Di magpakasasa pa rin kayo dyan. Di ba? 2 billion yan as compared to 700 million Ang laki ng diferensya niya. A matter of 1.3 million. Hindi, 1.3 billion pesos ang diferensya niyan. Enjoy na naman ang OBP niyan kung ma-reenact niyang budget na yan. Pero imposibleng ma-reenact yan ka-copy. Malinaw na malinaw. Even sa AES, sabi niya, hindi mo pwedeng ma-declare na unconstitutional yung isang hindi naman batas, yung BICAM report. So yung kanilang challenge sa Korte Suprema, mababasura lang din yan Yung final na yan ni Ungab at yung final ni Vic Rodriguez, mababasura lang yan. Mapapahiya yung mga yan pag nabasura. Tinan mo, Vic Rodriguez number 26 sa survey. Pag nabasura yan, baka bumagsak pa yan to 28 to 29. Mapapahiya sila dyan. Tingnan mo yung results ng SWS survey. Karamihan dyang nagtatap dyan. Endorsed by the administration. Ibig sabihin, laos na si Digong. Diba? Kasi kung matibay pa rin si Digong, yung supporters ni Digong malakas pa rin, sana dominated nila yung survey na yan. Ang problema hindi Dominated by the candidates endorsed by the administration. O hindi sa poll kayo dyan.
tapos na kayo, maghintay kayo. Kung 2028 kayo maluklok dyan, edi swerte nyo. Pero kung hindi, pasensya na. Hindi para sa inyo yan. But you have to respect. Yun lang naman ang ating panawagan eh. You have to respect the leadership. Sino ba ang hinalal ng taong bayan? Isundin ninyo. Siya ang presidente, siya ang magdidikta, siya ang magtitimon, hindi si Digong dahil tapos na si Digong. Malinaw naman yan, ka-coffee. O siya, sige, baka meron po kayong gustong sabihin, may mga komento kayo o reaksyon, lagay dyan sa ating comment section dyan sa baba. Mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please like and follow dyan sa taas. Mga nasa YouTube, click lang po sa baba. Subscribe at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Okay, magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Nasa labas tayo, lumabas muna tayo ng ating lungga. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasa man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.